Okay, so tayo po ay mag-aaral patungkol sa ating Reformed Baptist Distinctives, pagpapatuloy. At napag-aralan natin before yung ating Orthodox belief kung saan yung unang 400 centuries o 400 years, 400 centuries, masyado matagal yan, 400 years na mga katuruan na tinayuan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Nakita rin natin na tayo ay may pagtuturo sa evangelical, sa reform, sa puritan, at ngayon pag-aaralan natin ay patungkol sa baptist. No, konting review lang po, ang ating pamantayan pa rin po ay salita ng Diyos. Hindi tayo nagkakaiba sa mga ibang sekta o denominasyon dahil gusto lang nating maiba o maging trendy, kundi nakikita kasi natin sa salita ng Diyos, ito yung kanyang itinuturo, kaya tayo ay nag-i-stand doon. Pero syempre, hindi rin natin binawalang bahala o binibigyang halaga yung historical lineage natin. No? Katulad ng ating napag-aralan before, yung mga Puritans ay mga kapatid natin sa pananampalataya at sila ay napakalaking tulong sa atin upang maunawaan ang salita ng Diyos. So nakita natin yung Orthodox teaching, nandoon yung Trinity. Ano nga po balit yung Trinity? Tatlong Diyos, isang Diyos, at tatlong persona. Okay? Nakita rin natin na si Kristo ay Diyos at tao. So huwag tayong matakot pag sinabi nilang tao si Kristo. Sang-ayuanan natin yon, pero sabihin natin hindi lang siya tao, siya rin ay Diyos. Nakita rin natin yung muling pagkabuhay ni Kristo. Kung wala pong pagkabuhay ni Kristo, lahat tayo ay nasa kasalanan pa rin natin. Kaya tayo nagpapasalamat na si Kristo ay nabuhay muli at ito po ay historical, no? Hindi lang siya basta kwento, no? Siya ay historical. Nakikita natin 'yon. At sa evangelical teaching, nakita rin natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Nakita rin natin na ang ating tagapamagitan ay si Kristo. At syempre, nakita natin yung paghaliling kamatayan ni Kristo, na kung wala yung kanyang paghalili, tayo yung mamamatay. Tayo yung dapat na parusahan, dapat tayo yung mamatay, pero si Kristo ang humalili sa atin. So napakalaking biyaya ng Panginoon. Nakita rin natin yung Reformed teaching, yung Sola Scriptura. No, ano yung Sola Scriptura, mga kapatid? The only infallible rule of faith and practice, yung ating Bible, no? Hindi tayo naniniwala doon sa isang turo na solo scriptura. Pag sinabi po nating solo scriptura, wala na tayong gagamitin maliban sa Bible. Ginagamit pa rin natin yung 1689 natin, ginagamit pa rin natin yung constitution ng church natin, pero pag sinabi nating sola scriptura, etong scriptures lang, salita lang ng Diyos, ang hindi nagkakamali. So, pwedeng magkamali ang 1689, pwedeng magkamali yung ating constitution, pero hindi pwedeng magkamali ang salita ng Diyos. Yung po yung sinasabi natin sola scriptura. Nakita natin yung sola gratia. Anong ibig sabihin nito? Yung pagliligtas ng Diyos ay biyaya lamang mula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggan. Nakita natin na lahat na nangyayari sa atin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nakita rin natin yung sola fide, kung saan ang tanging paraan upang ariing ganap ang isang tao sa harap ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa gawa ni Kristo. So hindi tayo inaring ganap dahil tayo ay matuwid. Kumbaga, tinignan natin na tayo ay inaring ganap dahil sa pananampalataya natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nakita rin natin yung solos Christus, yung tinatawag nating exclusivism, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. Hindi natin kailangan ng pari, hindi natin kailangan ng pastor para tayo ay maligtas. Ang kailangan natin ay si Kristo. Kung hindi sumampalataya ang isang tao kay Kristo, maliligtas ba siya? Hindi. Paano yung hindi pa nakakarinig ng ebanghelyo? Sila ba ay maliligtas dahil hindi naman dumating yung ebanghelyo sa kanila? Ano? Nako, parang babalikan natin itong Sola Scriptus, no? Tandaan natin mga kapatid, kung ang tao ay hindi dumaan sa pamamagitan ni Kristo, wala silang pag-asang maligtas. So kahit marinig man nila o hindi ang ebanghelyo, the fact na hindi sila sumampalataya kay Kristo, sila po ay hindi maliligtas. Bakit? Ang paligtasan ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. So wala pong
ano tawag nito, ligtas by default, no? Kawawa naman, hindi niya rinig yung ebanghelyo, iligtas ko na lang. Hindi po ganoon ng Diyos. Lahat ng tao dapat mamatay. Lahat ng tao, kahit na Kristiyano o hindi, lahat ng tao ay kailangan pumunta sa impyerno dahil sa kanilang kasalanan. So, hindi po right ng isang tao na marinig ang ebanghelyo. Walang sino man taong may karapatan marinig ang ebanghelyo. So, kung hindi sila nakarinig ng ebanghelyo, sila ay pupunta sa impyerno, hindi dahil sa hindi lang ba sila sumampalataya kay Kristo, kundi dahil sila ay nagkasala sa Diyos. Kaya nga tayo ay nangangaral sa lahat ng mga tao dahil alam natin na iisa lang ang paraan ng tao para maligtas, walang iba kundi sino? Si Kristo. Nauunawaan niyo po mga kapatid? O kailangan pa ba natin pabalikan yon? Nakalimutan na biglang okay na ulit No, hindi po. Kay Kristo lamang. Kung hindi kay Kristo dumaan ng isang tao, walang kaligtasan. So nakita rin natin yung Puritans. Gusto nilang i-purify yung church, kaya sila ay tinawag na Puritans. So nakita natin yung balance ng theology at practice. Hindi lang sila puro aral, kundi sa kanilang pag-aaral, isinabuhay nila yon. Nakita natin yung kabanalan ng Sabbath, no? Hindi lang basta sila Ten Commandments, kundi inalam nila yung salita ng Diyos, kung anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Sabat, upang sa ganon sila ay makalakad ng may kabanalan sa Diyos. Nakita natin yung regulative principles of worship. Ano yung regulative principles of worship? Okay, so ang tamang pagsamba ay ayon dapat sa salita ng Diyos. Anong nire-regulate natin? Yung elements of worship ba o yung accidents of worship? Ano yung elements? Fire, earth, air ba yan? Ano yan? Ha? Yung mga ginagawa natin directly sa Diyos. For example, panalangin, pag-awit, yan, mga nire-regulate natin. Ano yung mga accidents? Mga tools, no? So, ang tools natin na upuan ay black. Hindi natin pwedeng sabihin na kung hindi puti ang inyong upuan, hindi kayo holy. No? Kailangan puti yung upuan natin para sabihin na tayo ay holy. Wala pong ganun sa Bible. So, ang nire-regulate natin yung elements, hindi yung mga accidents. No? So, nakita na natin yun. At syempre, nakita natin yung pangkalahatang kabanalan sa buhay at sa iglesia, na ang kabanalan ng isang mananampalataya ay hindi dapat lamang nandito sa church, kundi nasa lahat ng dako. Okay? Nakita rin natin yung huli, yung panganib ng pagtalikod sa pananampalataya, no? Hindi porket tayo ay nandito na sa church at tayo ay nagsasabi na tayo Reformed Baptist, kung hindi natin aalagaan ng ating assurance ng ating salvation, pwede tayong tumalikod sa ating pananampalataya. Yung pagtalikod po na yan, nakapag-aralan natin, ay hindi kawalan ng kaligtasan, kundi yung pagtalikod mo ay patunay na ikaw ay walang kaligtasan simula pa lang. Okay? Pero kung tayo mga mananampalataya, pwedeng mawala sa atin yung assurance, pero ang hindi mawawala sa atin ay yung kaligtasan. Okay, so napag-aralan natin yan before. Ngayon po, ang ating pag-aaralan po ay patungkol sa Baptist Church Government at marks of the local church. Ano po ang ating denominasyon, mga kapatid? Dito lang yung Reformed Baptist. Kayo, ano kayo? Presbyterian ba? May mga Pentecostal ba dito? So tayo po ay Baptist, no? So napag-aralan na natin yung Reform, pero tayo ay Baptist. Pag kayo po ang tinanong, ano yung Baptist? Anong isasagot ninyo? Apelyido ni John? Ano yung Baptist? Ha? Wala, tinanong ka, anong religion mo? Reformed Baptist. Ano yung Baptist? Ano yung sasagot mo? Naniniwala sa? O naniniwala niyo yung Presbyterian sa baptism, paano yun? So, tingnan natin, mga kapatid. So, hindi kayo sure, ano? So, okay lang yan. At kaya nga nag-aaral tayo, So, pag sinabi nating Baptist, yan yung tayo. Baptist, yung nagbabaptize. Marami po kasing uri ng Baptist. Yan ang problema, no? Marami nagkiklaim na kami ay Baptist. Hindi lahat ng Baptist ay pare-pareho. So, maging maingat kayo na pag sinabing Baptist ka din, siyang magkasama. Mag-ingat kayo dahil mga Baptist na hindi po evangelical. Naalala natin yung evangelical. Anong tinuturo sa evangelical? Katatapos natin kanina. Ang biyaya ay? Kaligtasan na ay biyaya lamang. So, pag sinabi natin hindi sila evangelical,
Pwede sila maging baptist, pero hindi sila naniniwala na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang. May mga baptist pong ganon. Kaya maging maingat tayo. No, hindi po lahat ng baptist ay tatanggapin na natin bilang kapatid sa pananampalataya dahil may mga baptist na hindi po evangelical. May mga baptist din po, at ito'y marami. Evangelical sila, pero hindi sila reform. So may mga baptist tayo na kapatid na Arminian. So, kilala niyo po ba si Arminian? No, hindi po tao ito. Ito po ay katuruan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa ng mabuti, may kasamang faith and works, no? So marami pong mga ganyan, sasabihin nila kami ay evangelical, kaya lang hindi sila reform. So again po, ang tanong ko sa ating lahat, ano ba tayo? Reformed Baptist. So, yung mga member dyan ng church natin, sana alam ninyo na kayo ay Reformed Baptist. Mamaya, sali-sali kayo, hindi nyo alam na Reformed Baptist. Ay, Reformed Baptist pala ako, hindi ko alam yun. No, akala ko Christian lang. No? So, tayo po ay Reformed Baptist. Delikado pag hindi nyo pa rin alam hanggang ngayon. No? Okay, so, ano po ba ang Baptist? No? Ano ba ang Baptist? Ano yung mga pagkakaiba ng Baptist? Kasi katulad na banggit ko kanina, hindi lahat ng Baptist ay pare-pareho. Sa loob po na may Baptist, marami din pagkakaiba. So yun yung pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. No, pag-aaralan natin kung ano ba talaga yung essence na pagiging Baptist. Ang ating pag-aaralan ngayon, yung bautismo ng mananampalataya. Naniniwala tayo na ang bautismo ay para sa mga mananampalataya. No? At syempre, pag-aaralan natin yung ating government. Yung isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba natin. Bilang Baptist, iba po yung paraan natin sa pamamalakad sa loob ng iglesia. Meron po mga tinatawag na Presbyterian. Nakakita na po ba kayo ng Presbyterian? Paano nyo nalaman? May nakalagay ba dito? Hindi. Baga natanong natin sila na sila ay Presbyterian. Iba po yung kanilang church government. May mga tinatawag silang presbyter, meron silang mga council na ganyan. So pag-aaralan natin yan sa susunod. Nakita rin natin yung interdependence at saka yung association. Ano yung pastor yung association? Pagpapayaman ba yan? Networking ba yan? So pag-aaralan natin yon. At syempre yung huli, yung ating liberty of conscience. Isa yan sa pinakamabuti at magandang pinanghahawakan ng mga Baptist, yung liberty of conscience. Kaya dapat nating pag-aralan yan. So yun po yung ating pag-aaralan sa mga susunod na linggo. Kaya kung gusto nyong malaman ito, huwag kayong alam natin. Salamat sa Panginoon. So ngayon, pag-aaralan po natin yung bautismo ng mananampalataya. Dahil marami pong paraan ng bautismo, ano po ang ating sinusunod sa pagbabautismo? So, wait lang. Meron po tatlo, ano? Yung una yung tinatawag na aspersion, yung isa yung affusion, at saka yung isa ay immersion. Yung picture na yung sa atin yan. Hindi ko kilala si Bea, ay si Sander ata yan. So, may paraan po tayo ng bautismo. So, sa ibang pananampalataya, meron silang aspersion or yung sprinkle, no? Para silang donut na inisprinklean. So, parang tubig lang, tapos ginanyan lang. Pero meron din naman yung affusion, which is yung pouring naman. Sabihin, binubuhusan. So, magkaiba po yun. Yung sprinkling, magkaiba rin yung binuhusan. Kayo ba, kapag nawisikan kayo, tapos binuhusan kayo, sabihin nyo, parehas lang naman yun. Hindi, siyempre magkaiba. At lalo na yung immersion. Ano yung sabihin ng immersion? Nilulubog. Okay? So, may iba-iba po ng ating paraan ng bautismo. Ano yung paraan natin sa Reformed Baptist? Immersion. Very good. So, lahat ng member dumaan na dito? Walang salang nakalusot, ano? Pastor, paano yan? Bisik lang yun sa akin. Hindi po pwede yun. Kailangan lahat tayo. So, tingnan natin yung mga maling pananaw. Una, hindi mahalaga ang paraan ng bautismo. So, may mga mananampalataya po kasi nagsasabi na hindi mahalaga yan. Ang mahalaga yung meaning ng bautismo. No? Ang mahalaga lang yung kahulugan, hindi yung paraan. So, may mga mananampalataya po na yan po ang kanilang paniniwala. Pero, tandaan natin yung regulative principle of worship, mga kapatid. Kailangan ang worship ay guided ng alin? Salita ng Diyos. Hindi pwedeng palagayan lang kung ano lang ang gusto natin, kundi alamin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos at yun ang ating gagawin at susundin. At nakita natin sa ating 1618 ng paragraph 4,
Ang immersion or dipping of the person in water, tingnan yung ginamit ng ating mga kapatid na Puritans, is necessary. Kailangan. Pag sinabing kailangan, pwede po bang, ano tawag ito, optional? Hindi, kailangan nga. Ibig sabihin, ito ang dapat natin gawin to the due administration of this ordinance. So, kapag tayo ay magpapasagawa ng ating baptism, ang immersion or dipping of the person in water ay kailangan na gawin. No? Napakahalaga na ating alamin ang salita ng Diyos. Pangalawa, na maling pangunawa ay kahit sinong mananampalataya ay pwedeng mag-baptize. No? Dahil natuturo po sila na ang lahat ay minister sa isa't isa, kaya pwedeng mag-baptize lahat. Ang kanilang ginagamit po na argumento ay sa Matthew 28:19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Ito yung kanilang argument. Dahil ang paghayo ay para sa lahat, ang pag-baptize ay para sa lahat. Yung kanilang argument. Ito ang magiging problema dyan. Kasi nagbunga po ito ng mga taong nagbabaptize na walang koneksyon sa isang iglesia. May kanya-kanya silang posisyon. Mananampalataya na ako, pwede ako mag-baptize kahit saan. Kahit sino babaptize niya. So parang walang hindi nakikilala kung sino yung binabautismuhan. Napakalaking problema po nun, mga kapatid. Pangalawa, meron din po, dito po medyo magkakaiba ako kay Pastor Noel ng point. Kasi ang point ni Pastor Noel, against po siya na only ministers may baptize. Ibig sabihin, pwedeng hindi minister ang mag-baptize. No? Ito pong pagkakaiba namin ni Pastor Noel, hindi po pagmamayabang na ako'y mas magaling sa kanya kasi alam ko pag nagdebate kami, matatalo ako kasi kalbo na yun eh. Mas magaling yun eh. Pero ito kasi yung aking conviction at nakikita ko sa ating confession. Sinabi po sa confession natin sa 28:2, these holy appointments, tinutukoy po dito yung baptism at Lord's Supper, are to be administered by those only who are qualified and thereunto called according to the commission of Christ. So nakikita ko po doon sa ating confession na ang qualified at called ay patungkol po sa mga minister sa loob ng church. Kaya para gawin yung baptism, kailangan nasa loob ng church sa pamamagitan ng mga ministers sa loob ng iglesia. Sinabi rin po sa chapter 30 verse 3, the Lord Jesus is in this ordinance, patungkol po sa baptism, appointed His ministers to pray and bless the elements of bread and wine. So, napakaliwanag po sa ating confession na ang isang tao ay isang minister ang dapat mag-baptize sa isang nagpo-profess ng kanyang pananampalataya. Ang argument po kasi ni Pastor Noel patungkol po sa ministers lang ang magbabaptize, mahihinder daw yung paglago ng church. Ang argument ko naman po, marami na kasing churches ang established, kaya't mainam at madali na lang ang magpabaptize sa isang minister. Hindi katulad nung panahon ng New Testament, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, maaring meron silang pagpapayag sa mga ganun. Pero sa panahon kasi ngayon, sobrang dami ng local churches. At sa mga local churches, nandun na yung mga ministers. So, hindi mo na kailangan magpagod para hanapin kung saan ka magpapabaptize. No? Pag-aaralan pa natin yan mamaya. Ngayon, tingnan natin yung baptism. Una, ang salita pong baptize, sa original niyang lengguwahe, ay salitang naglalarawan po ng paraan mismo. So, yung baptize mismo na salita, parang paraan na mismo yung sinasabi doon. Ang salita po ay madalas gamitin sa literal na kahulugan niya, which is to immerse, lublob, ilubog, matabunan, at mabaon. No? So yung pagbabasahin po natin yung New Testament, pag ginamit po yung baptize, ang kadalasan pong ginagamit na salita ay yung salita mismo na ibaon siya. Ilubog siya. No? Mababaon po ba kayo sa buhos? Sa sprinkle? Hindi, di ba? So pag sinabi po, ginamit po yung baptize, automatic po yun, nakikita natin sa New Testament na sinisignify nito ay nasa loob siya or nasa paglulubog siya. May mga salita po kasi para sa ibang paraan, katulad nung sprinkling tsaka nung pouring,
Pero hindi po ito ginamit pagdating sa baptism sa New Testament. Ang lagi pong ginagamit na salita ay yung salitang baptize, which is to immerse or ilubog. Kaya napakaliwanag po ng salita ng Diyos na kailangan ang pagbabaptize ay paglubog. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 16, nang bautismo at mabautismoan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. No? Paano kayo makakaahon kung winisikan lang kayo? Paano ka makakaahon kung ikaw ay binuhusan lang? Makakaahon ka kung ikaw ay nasa ilubog ng tubig. Okay? So, kung si Kristo mismo, ang kanyang bautismo, sabi niya pa nga doon, sabi ni John the Baptist, di ba? Hindi dapat ako magbaptize sa iyo, dapat ikaw. Pero ang sabi ni Kristo doon, hindi, gawin natin para sa pagsunod sa katuwiran, sa righteousness. At ang baptism na ginawa ni Christ ay paglubog. So, napakaliwanag po na ang baptism ay dapat paglubog. Pangalawa, yung baptism po ay naglalarawan sa kamatayan at pagkabuhay na muli. Nakakita na po ba kayo ng patay? Pagka nilibing noon, nasaan napunta yung patay? Nasa ilalim ng lupa. Hindi mo siya binubuhusan ng lupa. Hindi mo lang basta, ano tawag ito? Sprinklean ng lupa, siya ay inululubog mo. Ngayon sa baptism po, sabi po sa Romans chapter 6 verse 3 to 4, na ating baptism ay katulad ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay muli ni Kristo. Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismoan kay Kristo Jesus ay mga nabautismoan tungo sa kanyang kamatayan, kaya tayo ay inilibing. No, may paglibing. Hindi mo pwedeng libing yung nilagyan mo lang ng konting buhangin, tapos sabi mo, nalilibing ka na. Hindi po yun. Pag inililibing ang isang tao, siya ay inilulubog, itinatago. Si Kristo, paano siya inilibing? Sa tomb, di ba? Nasa ilalim siya, nasa loob siya. No? Kaya nga nung tinanggal yung stone, lumabas si Kristo. Hindi mo magagawa yun kung buhos-buhos lang. Kaya nga sabi dito, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwatihan ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Pangasunod, ang baptism po ay para lamang sa mga nagpapahayag ng pananampalataya. Ito po isang pagkakaiba natin sa ibang denominasyon, particularly sa mga Presbyterian. Yung pagkakaiba po ng pedobaptism at saka ng credo baptism. Pag sinabi po natin pedobaptism, meron po ba nakakaalam kung ano ibig sabihin nun? Pagbaptize sa mga babies. No? Kaya pedo, translation yan is infant or young, ganyan. Baptism. Pero pag sinabi po natin credo baptism, anong ibig sabihin ng creed? May pagpapahayag. No? Kaya nga tinawag natin yung Apostles' Creed natin kanina, Apostles' Creed, ibig sabihin, ito'y pinapahayag na pananampalataya ng mga apostol na ngayon ay pinapahayag din natin. So magkaiba po ito. Sa pedobaptism, ang binabaptize nila kasama yung mga babies. Pero sa atin, ang binabaptize lang natin ay yung mga nagpapahayag ng pananampalataya. Ngayon mga kapatid, kahit tanungin nyo si Lucas ngayon, ng mahabang panahon, o ngayon, buong magdamag, tanong-tanongin ninyo, naniniwala ka ba kay Kristo? Ang isasagot lang sa inyo niyan, mama, da. Kasi, siya ay baby. Wala pa siyang muhang. Kung ang pag-baptize ay sa pamamagitan ng creed, pagpapahayag ng pananampalataya, hindi siya pwedeng i-baptize. Okay? Nakukuha natin yung mga kapatid. Ngayon, kayo mga mananampalataya na, bago kayo isinalang sa baptismo, kayo ba ay nagpahayag ng inyong pananampalataya o napilitan lang? Nagpahayag. No? Wala naman napilitan. Wala. So lahat tayo nagpahayag, kaya tayo ay ibinaptize. So yun po yung malaking pagkakaiba natin. Sinabi po sa Acts 16:31-33, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Ipinangaral nila sa kanila ang salita ng Panginoon na sa lahat ng nasa kanyang bahay. Sila ay kanyang kinuha ng oras ding iyon, ng gabi, at hinugasan ng kanilang mga sugat, at agad siyang binautismuhan, pati ang buo niyang sambahayan. Ngayon, ginagamit po itong verse na ito ng mga Presbyterians na kapatid natin
Na tingnan mo, pati ang buo niyang, ano bang laman ng sambahayan? Kasama yung baby. So pati yung mga babies, binautismuhan nila. Kung babasahin natin yung konteksto mga kapatid, anong sabi doon sa 31? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So tinatawagan muna na sila ay manampalataya. Katulad na sabi ko kanina, tanungin nyo si Lucas, sabihin nyo, manampalataya ka. Ay, oo nga. Pag nagsalita si Lucas ng ganun, ay matakot tayo. Merong nangyaring miracle. Pero alam natin na hindi mangyayari yon. Bakit? Wala pa siyang muwang. So the same thing din dito mga kapatid. Hindi porket sinabing pati ang buo niyang sambahayan, kasama na yung mga babies. Ang sinasabi lang dyan pati ang buo niyang sambahayan, na kasamang nagpahayag o sumampalataya din kay Kristo. Nakukuha natin yung mga kapatid. Kasi pag may nagtanong sa inyo, tingnan mo, pati sambahayan. Anong isasagot natin? Wait lang, buksan ko yung YouTube, nandun yung preaching ni Pastor. Panoorin natin. Hindi po, kailangan masagot din natin. Kasi tayo ay Baptist. Dapat alam nyo yun. Dapat alam nating ipaglaban. No? Sabi rin po sa ating 1689, Kabanata 29 verse 1, ang bautismo ay isang ordinansa ng bagong tipa na itinatag ni Jesucristo. Sino daw nagtatag ng bautismo? So, sino dapat nating sundin pagdating sa pagbabautismo? Kristo. Sa taong binautismuhan, ito ay isang tanda ng kanyang pakikisama kay Kristo, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, at sa kanyang pagkakalakip kay Kristo, at sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ipinapahayag din nito na ang binautismuhan ay nagbigay ng kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo upang siya ay mabuhay at makalakad sa panibagong buhay. So yung nagpapabaptize lang po, sila mismo yung nagsasabi na gusto ko nang mamuhay para kay Kristo. Hindi kayang gawin ng mga bata. Okay? Sabi rin po sa 29 verse 2, ang mga taong tanging nakapagpapasakop sa mga ordinansang ito ay yaong mga tunay na nagpapahayag ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Again, hindi po kayang gawin ng mga bata yan. Ang kayang may gawa lang yan ay yung mga nasa tamang edad nakakaunawa ng salita ng Diyos. Sinabi po, sunod, makikita natin na ang baptism po ay isang sakramento ng church. Kaya sinabi, nabasa natin kanina sa 28 verse 19, ibinigay ito sa mga apostol. Ano po ba yung mga apostol? Pagdating natin sa Galatians, anong sinabi ni Pablo sa kanila? Sila ay pundasyon. Sila yung foundation. Sa kanila, ibinigay yung mga utos at ngayon sila yung naging pundasyon ng iglesia. Kaya dapat ang baptism po ay nasa representation ng isang church. Hindi ka pwedeng mag-baptize ka lang ng mag-baptize nang wala ka namang church. Kailangan kabilang ka muna sa isang church. At hindi ka pwedeng mag-baptize ng mga hindi recognized ng church as believer. Kasi ang baptism ay pagpapahayag ng ikaw ay na kay Kristo na. Ngayon, kung walang mag-witness doon sa iyong pagpapahayag, hindi natin masasabi na yun ay legitimate na isang baptism. Okay? Ano bang nilalaman ng church? Members at mga ministers. So, saan dapat magpapabaptize ang isang mananampalataya? Kung nasaan ang iglesia ng Diyos. Hindi pwede. Kasi, hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo. Dati kasi, naniniwala ko sa Pentecostal, yung baptism, nung nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, ay, kailangan ko ng baptism. Walang magbabaptize sa akin. Alam niyo ginawa ko? Pumunta ako dun kasi nasa Mindoro ako na yun. Pumunta ako dun sa may pangpang ng dagat at lumubog ako mag-isa. Wow! Sabi ko, in the name of the Father, the Son, tapos nag-aantay ako na may bumababa. Wala naman. Yung Pentecostal kasing kaisipan, di ba? Walang bumabang ilaw. So, hindi ako chosen, sabi. Pero umasa ako noon. So, hindi tamang baptism yon. Kailangan ng baptism ay sa pamamagitan ng isang recognized na mananampalataya. Kasama ng isang minister. Ngayon, objection.
Pastor, kapag pinapwersa natin yung paraan ng baptism, magkakaroon ng division kung ipipilit natin ang paraan ng baptism natin. Well, sabi ni Pastor Noel, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay hindi po nangangahulugan ng pagiging pare-pareho sa lahat ng doktrina at pamamaraan. Sino po ang gumagawa nun na kung anong sinabi ng leader, yun ang masusunod? Mga kulto. Kulto lang po gumagawa nun. Pag-aaralan natin yung tinatawag nating liberty of conscience. Sa loob po ng Church sa Baptist, meron tayong liberty of conscience. Kapag ito ang conviction mo, hindi mo kailangan sumunod kasi yun ang iyong conviction. Pero, kaya nga sabi ni Pastor Ruel, hindi po lahat ng pagkakaisa sa mananampalataya ay nangunguluhagan na lahat dapat ay pare-pareho tayo. Tandaan natin yung ating pyramid. No? So, pag ang isang tao ay orthodox sa kanyang theology, masasabi ba natin kapatid natin sila sa pananampalataya? Yung iba, hindi sure. Yes. Yes with, asterisk. Kasi mga Katoliko, naalala ko, orthodox din pala sila. so may mga ganon, di ba? Ngayon, may mga evangelical. So, pag sila ay hindi naniniwala na si Kristo ay, ano tawag nito? Sa biyaya lang naliligtas. Meron ba tayong fellowship sa kanila? Wala na. Doon pa lang meron ng division. No? So, hindi po porket iba yung ating paniniwala, kailangan pare-parehas tayo. Meron pong pagkakaiba. Kaya nga, ito ay pa-pyramid kasi pakitid ng pakitid. No? Ibig sabihin, pa-refine ng pa-refine yung ating mga convictions. Okay? So, lahat po ba ng tao mananampalataya ay Baptist? Hindi, di ba? Pero tayo ay Baptist kasi yun ang ating conviction. Yun ang pinaniniwalaan natin. No? Pero hindi ibig sabihin no, na hindi na natin kapatid yung ibang naniniwala sa Puritan doctrines, Reformed doctrines. Kasi sa Reform, marami ang mga Presbyterian. Hindi natin pwede sabihin na hindi ko nakapatid yan kasi hindi sila Baptist. No? Yun yung magiging dogmatic tayo. Kasi, lalo na nung mga fundamental Baptist, pag sila ay sinabi nilang fundamental Baptist, lahat ng turo nila, kailangan yun din ang iyong pinaniniwalaan. So for example, kung sila ay dispensationalist sa kanilang pagtuturo, pag hindi ka dispensationalist, hindi ka tunay na mananampalataya. May mga kilala kong ganun kasi hindi ko na sabihin kung sino, pero malapit sa akin, kapamilya ko, na yun ang kanilang paniniwala. Na pag ikaw ay hindi nag-speaking in tongues, hindi ka tunay na mananampalataya. Ganon sila kakitid. Ngayon, hindi tayo ganon mga kapatid. Hanggat hindi sila lumalagpas doon sa ating mga pinag-aaralan, pwede natin silang tawagin na merong asterisk na sila ay kapatid sa pananampalataya. Nakukuha natin yung mga kapatid. Okay? So, naalala natin yung pag-aaral natin before, yung absolute truth. Pag sinabi natin absolute truth, anong ibig sabihin? Sige, Tagalogin nyo na. No? Kailangan sa salita ng Diyos. So, pinaniwalaan natin na kailangan tayo mag-baptize. Tama po ba? Bakit? Kasi nasa salita ng Diyos. No? Ang ating convictions, naalala po ba? So, pagdating sa baptism, anong sinasabi natin? Ay kailangan immersion at ang nilulubog lang natin ay yung mga mananampalataya. Okay? So, yun yung ating conviction. No? Pero may tinatawag din tayong preference. No? May mga nagsasabi na gusto nilang mabaptize sa drum, okay na sa akin yon. Pero yung iba, Pastor, hindi ko gusto sa drum. Gusto ko sa Hindi natin gagawing utos ito. Bakit? Kasi preference niya lang yun. Nakukuha natin yung mga kapatid. So may antans po tayo ng pagkakaisa. So, dapat ba tayo magkaisa dito na kailangan natin mag-baptize? Yes. Kasi ito ay absolute truth. Kailangan ba tayong magkaisa dito na baptism is by immersion lamang? Bakit? Kasi yun nakikita natin na conviction o sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat naniniwala ba tayo na ang babaptismahan lang natin ay yung mga tunay na mananampalataya? Bakit? Sabi mo, Pastor Hindi. Dahil yun ang conviction natin na nakikita natin sa salita ng Diyos.
Magkakaisa ba tayo na dapat sa swimming pool tayo lahat i-baptize? Hindi. Bakit? Preference lang. Nakukuha niyo po mga kapatid, meron siyang antas. Ngayon, paano kung walang minister? O, katulad ng pinag-aralan natin kanina. Paano kung wala kayo, pastor, bigla kayo namatay? O paano tayo? Biglang wala na rin si Pastor Tony. Paano kami makakapag-baptize? Ito po yung mahalaga sa validity laban doon sa order. Baptism done by a non-minister believer is valid pero nasa disorder siya. Again, yung pag wala pong pastor at merong nag-baptize, hindi po ibig sabihin na yung baptism ng taong yun ay invalid na, pero wala yung kanyang baptism na yun ay wala sa ayos. Tandaan po natin sa John 4 verse 1 and 2. Tingnan lang natin saglit. O basahin ko na lang. John chapter 4. Ito si Kristo kasama yung mga alagad niya. 4:1 and 2, sabi dito, nang malaman ni Jesus na nabalitaan ng mga Fariseo na siya ay gumagawa at nagbabautismo ng mas maraming alagad kaysa kay Juan, kahit hindi nagbautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. So anong nangyayari dito? Sinabi ng verse 1, si Kristo daw ay nagbabaptize. Pero clarify ng verse 2 na si Kristo yung hindi nagbaptize, pero yung mga niya, alagad niya. Ngayon, John chapter 4, ito, kailan po mamamatay si Judas? Kailan siya mamamatay? Sa John chapter 4 din ba o before John chapter 4? After, di ba? Actually, sa dulo na siya mababasa natin, napatay na si Judas, no? So, sabi dito sa verse 2 na ang nagbabaptize daw ay yung mga alagad nino. Kasama ba doon si Judas? So si Judas ay nagbaptize din ng mga tao. Ngayon, ang isang minister po ay pwedeng mag-apostatize. Ano po yung sabihin ng apostasy? Tumalikod. Anong ginawa ni Judas? Okay, so tumalikod si Judas. Pero yung pagtalikod niya ay will not invalidate yung baptism na ginawa niya. Nakukuha niyo mga kapatid. Kasi nag-baptize siya ng mga tao eh. Ngayon, nag-apostatize itong si Judas. Hindi po ibig sabihin nun na yung mga binaptize niya ay hindi na tunay na nabaptize. Tunay pa rin silang nabaptize. Kasi ang validity po ng baptism ay rooted doon sa gospel, hindi po doon sa minister. Okay? Iniiwasan po natin dito yung doktrina ng sacerdotalism o yung merong priestly powers kami. Kaya, pastor, yung prayer ng isang pastor ay mas powerful sa prayer ninyo. Hindi po ganon. Bakit? Kasi isa lang ang ating taga-pamagitan. Hindi po mas powerful ang prayer ko. Pare-pares tayo ng power ng prayer kasi sa pananalangin natin, tayo ay humaharap sa pamamagitan nino? Ni Kristo, hindi sa pamamagitan ni pastor. Nakukuha natin yung mga kapatid. So pantay-pantay, wala tayong powers. So pag nagbabaptize kami, hindi po ibig sabihin nun na meron kaming power na kami lang ang magbibigay ng baptism. Kasi ang baptism po ay rooted sa gospel, hindi doon sa minister. Kasi again, kapag nag-apostatize as ang minister, hindi po ibig sabihin nun na invalidated na or hindi na tama or hindi na tunay yung baptism ng isang believer. Nakukuha natin yung mga kapatid. Pero tingnan nyo mga kapatid, prohibition na dapat minister lang ang mag-baptize para po sa kaayusan at hindi po sa validity. Okay? Kasi tingnan natin dito, ang sabi dito sa verse 1, si Kristo daw yung nag-baptize. So by implication, Christ oversaw the baptism. So merong nag-oversight doon sa mga nag-baptize. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay? Sana makuha natin, no? So, not necessarily yung pagbabawal natin na hindi dapat, kunwari si Deacon biglang gusto niya na lang mag-baptize at hindi sinabi sa aming mga pastor, hindi po invalidate yung kanyang ibabaptize, pero magiging kaguluhan sa loob ng iglesia yun. No? Nakukuha natin yung mga kapatid. Kailangan, para sa kaayusan, ang mag-baptize ay ang mga minister. Nakukuha natin. Kasi sa minister, meron kaming tungkulin na siyasatin yung taong ibabaptize. Nakukuha natin. No? At kasama kayo, buong isang iglesia, na sinisiyasat yung isang taong yon. So, hindi tayo basta-basta, talaga na ng palataya, sige. Hindi, sinisiyasat muna natin kung tunay ba talaga siyang
nagpapahayag ng pananampalataya. So, nakuha natin yung mga kapatid. Lastly, ang kahalagahan ng baptism para sa isang mananampalataya. Mahalaga ba ang baptism para sa iyo? Okay. Bakit? Kasi una, naglalarawan ito ng Ebanghelyo. Sabi sa Colossians 2:12, nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Kailangan ng isang mananampalataya ay magpa-baptize. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng iyong baptism na ilalarawan mo yung Ebanghelyo mismo. Okay? Pangalawa, ito ay pagsisimula ng pagkakabilang mo sa isang church. No? Hindi pwedeng magpa-baptize ka tapos nagkulong ka na sa bahay ninyo. Hindi po. Pag nagpa-baptize ka, meron kang sinasabi na ako nga ay kabilang na sa isang iglesia. Sabi po sa Acts 2:41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. May bilang. Ibig sabihin, nagpabilang itong mga nakarinig ng salita, tumanggap ng salita, at binautismuhan. Okay? Hindi pwedeng nakarinig ka, tumanggap ka, binautismuhan ka, tapos nagkanya ka na. Hindi po. Pagkatapos mo mabautismuhan, ikaw ngayon ay idaragdag na sa bilang ng iglesia. Okay? So pag nabaptize po tayo, kailangan nasa loob tayo ng isang local church. Hindi pwedeng magtayo ka ng sarili mong iglesia. Katulad ng ginawa ko, no, nagpabaptize ako, tapos may bago na akong church. Mali yan, mali yan. At syempre, ito po ay pampublikong pagpapahayag ng pagbabago. Sabi po sa Galatians 3:27, sapagkat ang lahat ng nasa inyo na binautismuhan kay Kristo ay ano yan? Ibinihis si Kristo. Pag sinasabi po natin tayo ay binautismuhan, sinasabi rin natin na ibinihis ko na si Kristo. Ibig sabihin, ako na ay kay Kristo. Kaya ang buhay ko, lahat ng gagawin ko ay para kay Kristo. Kaya yung ayaw magpabaptize, parang sinasabi niya na ayaw niyang ibihis si Kristo. Pero tayo bilang mananampalataya, kaya nga means of grace siya, inaalala din natin yung ating baptism. Bakit? Kasi sinasabi doon na pag ikaw ay nabautismuhan, ibinihis mo na si Kristo. Pag dumating ka sa moments of doubt, no? Isang means of grace yung baptism. Ay, hindi. Ako ay kay Kristo na. In moments na nag-struggle ka sa iyong paglakad bilang mananampalataya, sa baptism maalala mo, ay, hindi. Ako ay kay Kristo na. Nakukuha natin mga kapatid. So ang baptism ay napakahalaga sa isang mananampalataya at hindi dapat natin ito isawalang bahala. Okay? So yun po ang ating pag-aaral patungkol sa baptismo ng mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Amang dakila, salamat po sa inyong biyaya na muli niyong pinaalala sa amin ang katuruan na siyang aming hinahawakan bilang mga Reformed Baptist, Panginoon. Salamat na kami ay merong salita mo na siyang aming pinagkukuhanan ng mga turong ito. Alam namin na hindi ito basta galing lang sa mga tao, kundi kayo rin, ang aming Panginoon mismo ang nagbigay sa amin ng mga katotohanan ito. Kaya nawa manatili sa aming kaisipan at nawa maging handa ang bawat isa na ipagtanggol ang aming conviction sa mga taong magtatanong, sa mga taong lalaban sa aming mga pinaniniwalaan. Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia na lumago pa sa kaalaman, Panginoon, hindi para magbayabang, hindi para manalo ng mga debate, kundi para mahawakan namin ng katotohanan na siya magpapalaya sa amin. Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia, itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito pa natatapos sa ating Sunday School.